the heart of God. Yan. Ito po yung katanungan mula sa puso ng ating Panginoon. At kung mapapansin niyo po doon sa binasa po natin, basahin po ulit sa inyo para na sa ganon, makita niyo po yung background po ng pag-aaral po natin. Makinig po kayo, wala po munang gagalaw, focus muna niyo yung mga pandinig dito po sa babasahin po muli natin. Bitawan niyo po muna yung inyong mga ballpen. Dito po muna kayo. Pakinggan niyo po ito mabuti, para na sa ganun, may idea po tayo para na sa ganun, yung mga naglalaro sa atin, kasi alam niyo, pagdating sa financial giving, maraming mga pandadaya ang kaaway sa isipan po ng tao. Okay, let's read this again. Ito ang pahayag ni Yahweh sa bansang Israel sa pamamagitan ni Malakayas. Kayo'y inibig ko na noon pang manghuna, subalit sumagot ang bayan, paano mo kami inibig? At tumugon si Yahweh, si Esau at si Jacob ay magkapatid, ngunit minahal ko si Jacob at ang kanyang mga inapo. At kinamuhian naman si Esau, winasa ko ang kanyang kaburulan, anupat iyon ay naging tirahan na may ilap na hayop. Kung sasabihin man ng mga Edomita, mga inapo ni Esau, oo nga't winasak ang aming bayan, datapwat ito'y muli naming itatayo, ito naman ang itutugon ni Yahweh. Itayo man nilang muli iyon, ulit-ulit kong ibabagsak hanggang sa tawaging silang masamang bansa at bansang kinapupuutan magpakailanman ni Yahweh. Makikita ninyo mangyayari ito at inyong sasabihin talagang makapangyarihan si Yahweh kahit sa labas ng hangganan ng Israel. Dito po tayo papasok about yung ginawa po natin. Sinabi ni Yahweh sa mga saserdote, iginagalang ng anak ang kanyang ama at nang alipin ang kanyang Panginoon. Ako ang inyong ama, bakit di ninyo ako ginagalang? Ako ang inyong Panginoon, bakit di ninyo ako pinagpipitagan? Nilalapastangan ninyo ako. Pagkatapos itatanong pa ninyo, sa paanong paraan ka namin nilalapastangan? Ito na po yan. Naghahain kayo ng karumal-dumal na mga handog, gayon may sinasabi ninyo, paano naging karumal-dumal ang aming handog? Hinahamak ninyo ang aking dambana kapag naghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay, may sakit. Subukin ninyong ihandog iyan sa inyong pinuno, siya kaya'y matuwa sa inyo. So ito po ay naglalarawan na kung saan yung paggalang at pagpaparangal sa ating Panginoon ay mayroong basihan sa puso ng ating Diyos. At yan po yung tanong sa atin ng ating Panginoon. Talaga po ba tayong lahat bilang Kristiyano ay may paggalang sa Diyos? Talaga po bang tayong lahat na Kristiyano na tumanggap sa Panginoon ay nagpaparangal na sa ating Panginoong Jesucristo? Tingnan po natin itong mga bagay nito, mga kapatid sa Panginoon. Okay. Who was Malachi and what was his mission? Ano po ba yung layunin po na gagawin po nitong si Malakaya bilang huling propeta? He was the last of the Old Testament prophet. Siya po yung panghuli na propeta ni Yahweh. After Malachi, there will be 400 years of silence. Alam niyo po ba, na mga panahon na yon dahil ang puot ng Diyos ay halos sumabog, ang Diyos ay nanahimik ng 450 years before the last prophet Malachi. Now, titignan po natin itong mga bagay na ito. Kung ang Diyos ay nanahimik, hindi dahil gusto niyang sumabog na talaga at parusahan ng tao, kundi ipinapairal niya pa rin yung kanyang pagmamahal sa bawat tao. Tignan po natin kung gaano kaganda ang kabutihan ng kalooban ng puso ng Panginoon. Malachi's first message is one of God's love. Ipinakita po dito, sabi po sa atin ng Panginoon, I have loved you, said the Lord. Inibig ko na kayo noong pamanguna. God is ever reaching out in love to lost and backslidden people. Alam niyo po ba, bigyan ko po kayo ng kung bakit po iniibig pa rin ng Diyos na abutin itong mga tao na tumalikod sa Kanya at mga wala sa Kanya. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto ng Lord na talagang iligtas ang tao. Gusto ng Panginoon na walang mapahamak.
At alam niyo po ba kung bakit sa panahon po natin ngayon, ang daming question sa puso ng mga tao. Kailangan ba ito? Kailangan ba magbigay? Kailangan ba maghandog? Kailangan ba na ibigay yung ganitong halaga? Kapatid sa Panginoon, kung ikaw ay umiibig sa Panginoon, hindi ka magtatanong ng mga ganitong question. Ang nagtatanong lamang po ng mga ganitong katanungan na may pag-aalinlangan sa kanilang puso isipan ay yung mga taong tinatawag na lost and backslidden. Sila po yung wala pa sa Panginoon at yung mga taong tumalikod na sa Panginoon. Kaya naging questionable po sa kanila ito because their heart is lost to God. Nawala na po sa Panginoon yung kanilang puso. Malakayas chapter 1 verse 1 and 2. Ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh tungkol sa Israel sa pamamagitan ni Propeta Malakayas. Sinabi ni Yahweh sa bayan ng Israel, inibig ko na kayo noong una pa man. Na magtiwala po tayo sa sinabi ng Diyos na ito. Sa simula pa lamang ay inibig na tayo ng Panginoon. At dapat yung pag-ibig na yun, alam mo na mayroong kapunuan yung pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagkukulang. Punong-puno ang pag-ibig ng Diyos. Hindi yan katulad ng pag-ibig ng asawa mo, pag-ibig ng tatay mo, pag-ibig ng iyong mga anak. Sapagkat ang pag-ibig po ng tao ay may kakulangan. Subalit, pag sinabing love of God, it is full. Punong-puno, filled of His glory. Punong-puno ng kanyang kalwalatian. Kaya kapag ito'y tinanggap mo, yung pag-ibig ng Diyos, ang ibig sabihin niyan, mayroon ka ng lahat at nandun na lahat ng kasapatan mo sa buhay na ito. Ang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos ay tinatawag na pag-ibig na dakila sa kanyang mga anak. Kaya kapatid sa Panginoon, hindi naiintindihin na ito ng mga taong wala pa sa Panginoon. Ng mga taong tumalikod at lumaban na sa Panginoon. Kaya nga ganito na lamang po itong usapan ng conversation, argumentation ng Diyos at ng kanyang bayan. Kapatid sa Panginoon, dapat po na maintindihan natin ito para hindi ka magtanong ng katulad ng katanungan ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos at tuluyan ng lumimot sa ating Panginoon. Malakay's questions from God very hard. Si Malakaya ay nagtanong sa bayan ng Israel at itong katanungan na ito ay mula sa puso ng Diyos. Kaya ito pong pag-aaralan po natin ay nandun sa puso ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ito katanungan lang ng inyong pastor. Hindi ito katanungan lang ng maraming churches. Hindi ito katanungan lang ng mga taong naglilingkod sa Panginoon, kundi katanungan ng isang Diyos sa kanyang mula sa kanyang puso. Unang-unang katanungan na sa atin ng Panginoon, if I am a father, where is my honor? Kung ako ay itinuturing ninyong ama, asan ang inyong paggalang? Alam natin mga kapatid sa Panginoon, na if we respect God in our life, kung tayo po'y may respect sa ating Ama bilang ating Diyos, gusto ko po na malaman po ninyo, we cannot question God. Amen. Hindi tayo dapat nag-aalinlangan at marami tayong itinatanong sa Kanya, Lord, kung Diyos ka talaga, bakit ganito? Lord, kung Ikaw ay aming Ama, bakit ganito? Hindi niyo po ba alam yung istorya po ng isang bata sa kanyang ama? Ang bata, kung minsan titignan mo, kapag binuhat ng kanyang ama, inilagay niya sa isang mataas na kinalalagyan. Ang bata, kapag sinabi ng kanyang ama, tumalon ka, tatalo ng bata sa pagkakaalam niya na siya isa sa puwid ng kanyang ama. This is really our faith in God as our Father. Kaya, never question God. Huwag mong tatanungin ang Panginoon ng dahil sa iyong pag-aalinlangan. Marami po sa panahon po natin, they are already Christian and have faith in God, but still they question God. Tinatanong nila, Lord, kailangan ko ba talagang maglingkod sa iyo? Kailangan ko ba talagang mag-alay ng buhay sa iyo? Ano sabi ng Lord? If I am a father, where is my honor?
Now, do you honor God in your life? Kung ikaw ay may paggalang sa Panginoon, dapat mo ba bang tanungin ang Panginoon, kailangan ba kitang paglingkuran? Kailangan ko bang magbigay ng buhay sa iyo? Kailangan ko bang gawin itong mga bagay na ito na pinagagawa mo? Alam mo mga kapatid sa Panginoon, this is absolutely not a respect to our Father. Dahil alam niyo po ba nung araw, sa ating mga ninuno, kapag tinawag kang ama o padre pamilya o tatay ng isang sambayanan, ang anak ay hindi pwedeng mag-question. Kaya lang sa panahon po natin ngayon, parang ang anak na nasusunod eh. Ang anak na nagpapasunod sa kanyang ama. Kapatid sa Panginoon, noong mga panahon po nung araw, very conservative po tayo, na hindi tayo pa pwedeng sumagot-sagot sa ating mga magulang. At yun ay pagpapakita po ng tinatawag na ang respect to them. Na wala tayong paggalang sa ating mga magulang. Noong araw, hindi natin pwedeng questionin yung katauhan ng ating mga magulang. Pero nakita niyo po sa panahon natin ngayon, dahil nga po sabi natin ngayon we are a new generation. Pero ang hindi po natin alam po dito, na wala kahit na yung tinatawag na morality of man. Nagkaroon po tayo ng moral decline. Kaya nga po, nabago yung ating paggalang pagdating sa ating mga magulang. Nakita niyo po ba ang mga kabataan po ngayon, paano na sumagot sa kanilang mga magulang? Akala mo magkapatid lamang po sila. Kulang na nga lang po, tawagin po nilang mare o pare yung kanilang tatay. Kapatid sa Panginoon, gusto ko po na malaman po ninyo, dapat ay umiiral pa rin po sa atin ang respeto sa ating magulang. At alam niyo kung bakit nagkaganito po? Kasi nawala yung ating pagtingin sa ating Panginoon. We are lost already. We are backsliding. At huwag po natin sabihin na kapag ikaw ay nandito ngayon, ikaw ay nasa Panginoon na. Pero kung hindi tayo lubos talaga na gumagalang at sumusunod sa ating Ama na nasa langit, ang ibig sabihin yun, we are still lost and backslider. Amen. Sabi ng Lord sa atin, asa na ang inyong paggalang? Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, kaya tayo tinatanong ng Diyos dito, karapatan niya po yun. At alam niyo po ba, ang pinakamaganda dito sa tanong ng Diyos na ito, itinuturing kanyang anak. Hindi niya tatanungin, nasaan ang iyong paggalang kung hindi kanya itinuturing na anak. Because He knows na kapag ka hindi niya anak, hindi siya igagalang. At alam natin na if you are not the child of God, you are the child of anyone. You are a child of someone. And we know na kapag ka hindi ang Diyos ang iyong ama, alam mo kung sino ang iyong ama. Amen? Amen. Naiintindihan po ba natin? Amen. If I am the Father, where is my honor? Sabi po ng Malakaya chapter 1 verse 6. Pinagsabihan po ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang paring lumalapastangan sa kanyang pangalan. Pinararangalan, sabi po dito, pinararangalan ng anak ang kanyang ama at ng alipin ang kanyang Panginoon. Kung ako ang inyong ama, bakit hindi ninyo ako ginagalang? Tanong ni Yahweh. Sabi niya, itinuring ko kayo mga anak eh. You are the children of mine. So bakit naghahanap ang Diyos ng paggalang? Kasi tayo yung mga anak. Kaya nga, in return to our thankful heart to God, dapat tayo po mismo nagpapakita talaga ng respeto. Nagpapakita ng paggalang sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, masyadong malayo na yung hinahanap ng Panginoon sa mga Kristiyano ngayon sa kapanahunan natin. Halos nalalapastangan na ng todo ang ating Diyos. Like for example, nandito ka ngayon. You need to pay attention to what God was teaching. Kung ano yung tinuturo sa atin ng Lord, dapat po yan iniintindi mo. Okay, ganito po yan. Minsan, napagalitan ko po si Caleb. Ayaw akong intindihin ni Caleb, yung anak ko po na maliit.
Ayaw kong intindihin. Sige pa rin po siya sa pagsiselfone niya. Sabi kong ganun sa kanya, pag hindi mo ako pinakinggan, tatanggalin ko yung cellphone mo at kailanman hindi ka makakapag-cellphone. Natakot ngayon siya. Ang ginawa ni Caleb po, umupo siya sa harapan ko at nakinig siya sa akin. Sabi ko, tandaan mo ito. Pag inulit mo pa iyan na hindi mo ko nirespeto sa sinasabi ko sa iyo, hindi na masusunod ang gusto mo kahit anong pangingin mo. Ngayon, tumatak po sa isipan mo niya po yung bagay na yun. Kaya isang salita ko lamang sa kanya, pag hindi siya tumigil talaga, tatamaan siya. Kapatid sa Panginoon, dapat ang respeto ng anak sa kanyang magulang, kailangan ay talagang buong puso na nandito. And sometimes we tolerate our children. Na kahit sinasagot-sagot ka na, okay lang. Kaya alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, there is an impact with our worship to God. Kaya tuloy, ganun din ang kanilang pakikitungo pagdating sa Panginoon. Alam niyo, ang Panginoon po natin ay itinuturing tayong mga anak. Kaya nga, He was a father for every one of us. He is our Father. At alam niyo po ba yung salitang Ama, napakahalaga po niyan. Bakit po? Father, it is a good word for us as a children. Mahalaga ito pong salitang Ama sa mga anak. Alam niyo, kapag po sa isang tahanan, wala pong tatay, magulo. Tama po ba? Hindi po ba? Nabaligtad na po ba? Pag nandun ang tatay, mas lalong gumugulo. Kasi nga po, mali na po tayo, nagkaroon na po tayo ng tinatawag na moral decline. Kaya po, nagkagulo-gulo na po ang pamilya. Okay, listen to this. A father loves and provides. Ang tatay, ang ating ama, siya po yung, kumbaga, provider sa isang pamilya. Tama po ba yun? Nabago na rin. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, very rampant na po sa mundo po natin ngayon, yung tinatawag na perverted words. What we learn now is the things that perverting the words of God. Kaya nga, baligtad na eh, pansinin nyo. Ang mga nanay na ngayon na nagtatrabaho, naku, maraming tatamaan dito. Supposed to be the father is the one who provide for their family. At alam po natin dapat po yan. At alam niyo po ba, yun ay pagpapakita ng grabing pagmamahal niya sa kanyang mga anak. A father remains faithful when others desert us. Na kahit na halimbawa, iniwan tayo ng marami, pero yung tatay mo nandyan. Alam niyo po ba, mas nasasaktan ang ama kapag yung kanyang anak ay napapahamak. Akala niyo siguro magtigas ang ama, no? Ang akala niyo siguro, ang tatay napakatigas, walang pakialam. Pero alam niyo, sa puso niya po, durog na durog ang puso niya kapag nakikita niya napapahamak yung kanyang mga anak. Kapatid sa Panginoon, ang tatay natin, which is our Father God, nasasaktan yan kapag tayo'y nawawala sa Panginoon. Kaya nga gusto ng Lord talaga sa atin ay magbalik yung respeto ng kanyang mga anak sa Kanya. Without respect, hindi po talaga magiging maganda ang kalagayan natin. Without respecting our Father God in heaven. Children suffer when there is no father in home. Alam natin, magulo po talaga. Alam natin na may kakulangan po talaga kapag walang ama sa tahanan. And sorry to know that. At alam mo po yan, alam niyo po yan mga kapatid sa Panginoon. Ako nga po, matanda na ako nung namula po yung aking tatay. I was already 33 years old. Pero alam niyo po, nung mga panahon po ng kabataan ko, binabaliwala ko po yung tatay ko kasi talagang napasama po talaga ako ng barkada at bisyo. Pero nung time na nawala po yung tatay ko, doon ko po ininda po talaga na mahirap po pala talagang walang tatay. At my age, 30 years old, ininda ko pa rin yung sakit ng walang tatay. Kapatid sa Panginoon, ikaw ngayon kung wala kang tatay, sa murang edad mo, alam ko na mayroong something is missing into you.
sa buhay mo. Pero I want you to know this. There is a Father God in heaven who's willing to provide everything in need. Kaya nga tayo tinawag ng Diyos mo dito. Dahil ibang magmahal itong tatay na ito na nagpapakilala sa atin at humahanap ng paggalang sa ating bilang mga anak. Now, how is God our Father? Paano ba itong ating Diyos na ito bilang ating Ama? Unang-una, sabi po ni Pablo, no? Paul said, we are His offspring through creation. Through creation. Alam niyo po ba, nung una pa lamang po, sa pagkakalikha pa lamang po sa atin, nagpakilala na po ang Diyos bilang ating Ama. Paano po ba nangyari po ito? Sabi po ng Romans chapter 17, verse 28, sapagkat nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayong ngay mga anak niya. Pinatunayan ito by in creation. God create everything. God, ibig sabihin, our Father God provides everything for their children. Ikaw na sa pagkakalikha mo, ibig sabihin, provided na ng Lord yung pangangailangan mo. Pero alam niyo po ba, nagkagulo-gulo po tayo dahil sa kasalanan. At ang akala ng tao ay kailangan ang tao ay maging independent. Many of us are loved to become independent. Kaya hindi nyo napansin, sa Amerika, sa bansang Amerika, ginagaya natin yun dahil ang mga kabataan doon, pagdating ng 18 years old, independent living na po sila, which is hindi maganda. Alam niyo kung bakit? Kasi nga po, ang gusto ng Lord, supposed to be tayo ay dependent with God, in God. Kaya nga kung mapapansin natin dito sa binasa po natin, nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Meaning, sa Kanya dapat, we rely all into Him. Sa Kanya tayo umaasa. Ayaw ng Diyos na tayo po ay umaasa sa sarili natin. Kapatid, kung sa iyo dito sa bagay dito sa mundo ito, ang sinasabi ng magulang mo, matanda ka na, dapat kumakayod ka na at nagbabanat ka na ng buto. Sa Panginoon, hindi. Ang nais ng Lord, tayo po ay manatiling nakadepende sa ating Panginoon. Alam niyo po ba, yun ang naging bunga ng kasalanan ni Eva at Adan. Ang tao ay naging independent. At alam niyo po ba, ang ibig sabihin po nitong bagay na ito, sa Gawa chapter 17 verse 28, tingnan niyo po ito sapagkat sa Kanya tayo namubuhay at kumikilos at mayroon tayo ng lahat. Binibigyan din ng talatang ito ang idea na ang pinaiiral ng tao ay hindi independyente, kundi dependent in God. Nakaugat po dito yung ating pananatili sa ating Panginoon. Kaya nga kung mapapansin natin, if we are out of God already, alam natin na mapapahamak tayo. Kaya kung papansinin po natin, ano sabi ng Lord sa atin? I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Why? Because the Father was the one who ruled over their children. Kaya tandaan niyo po ito, mga kapatid sa ating mga magulang sa ating Ama, anong sabi niya? Habang ako'y nabubuhay, ako ang dapat masunod sa pamilya na ito. Yan ang mga katagang binibitawan ng Ama. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi ang Ama ang nagsisilbing na dapat na pagdependehan ng kanyang mga anak. Amen. Kapag halimbawa na aargabyado ang anak, sino ang tatakbuhan niya? Ang kanyang ama. Yun ang gusto ng ating Panginoon, na kapag may problema ka, sa Kanya ka tatakbo. Pag may kawalan ka, sa Kanya ka tatakbo. Kapag nangihina ka, lalapit ka sa Panginoon. At yun yung paggalang natin sa ating Panginoon. Bilang ama. Nawawala ng paggalang ang mga tao sapagkat they feel that they are already independent and they can live without God. Pwede silang mabuhay kahit walang Panginoon. Kaya nga pansinin mo mga kapatid sa Panginoon, maraming ayaw nagsisimba. Why? Because they don't want to rely on Him. Alam niyo po ba kung bakit po tayo nagsisimba? Sapagkat ito ang tahanan talaga ng ating Ama. Amen. Amen. Tandaan natin, ang ating buhay, pagkilos at pagkatao
tao ay nakadepende sa ating Panginoon. Alam mo ba na yung kilos mo, yung galaw mo, yung pamumuhay mo, kapag ka ito ay pinutol ng Diyos, wala kang magagawa. Because He is our Father. He provides even our life. He provides even our breath. Alam natin na sa Kanya nanggagaling itong mga bagay nito. We are the offspring of God. Ikalawa, sabi po dito, how is our God as Father? Not all are God's spiritual children. Tignan po natin ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kapag nawala yung respeto mo sa Panginoon, pag nawala yung paggalang mo sa Panginoon, you are not a children for God. Ano tayo? John chapter 8 verse 44. Ang diablo ang inyong ama at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman. Sapagkat wala puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling, sapagkat siya ay talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. If we fight against God, if we are contradict to the truth of God, ibig sabihin, we are not a child to our God. Iba ang ating Ama. At ang ating Ama ay walang iba, kundi yung ayaw ng katotohanan. Makinig po kayo mga kapatid sa Panginoon. Tayo po bilang mga anak ng ating Diyos, kailangan tayo ay nasa katotohanan. And we really accept the truth in our life even though it make you pain. Kahit na nagdudulot ito ng sakit sa kalooban mo, you still tanggapin mo yun dahil ang Ama walang inisip para masaktan ang kanyang anak, kundi para sa ikabubuti ng anak. Kaya lagi natin tatandaan, if you are against the truth and God's will, we are not for God. We are not a children for God. Lagi po natin tatandaan yan. Tayo po ay kaisa kay Jesucristo, kaya po tayo ay kabilang sa kanyang mga anak. Amen. Number 3, we become God's spiritual children by receiving Christ Jesus. Sabi po ng John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. We have the right to become a children to Him. Kaya nga, tanggapin mo ng maluwalhati ang Diyos sa buhay mo, sumampalataya ka sa Kanya at huwag kang mag-aalinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay walang patutunguhan. Yung faith po talaga ang hinahanap ng Lord. Yung true acceptance to God. Kasi alam niyo marami sa atin, we reject everything in Him. Nire-reject natin lahat ng ibinibigay sa atin. Pansinin mo, kapatid sa Panginoon, hindi kaya masasaktan ang iyong ama kapag halimbawa nagbibigay sa iyo ng mga bagay-bagay tinatanggihan mo. Kapag nag-uutos sa iyo ng mga bagay-bagay at hindi mo ginagawa, hindi kaya magalit sa iyo ang tatay mo. Masagit doon ang ating Panginoon sapagkat ang Panginoon po natin, ang ating Ama, ay nasa katotohanan. At ayaw niya na tayo po'y lumilihis sa katotohanan. Gusto niya, lagi tayong sumusunod sa katotohanan. Kaya ngayon yung naging malaking conflict sa buhay ng mga tao, yung pagiging independent. Sapagkat yung pagiging independent, ang ibig sabihin niya, even his life is against the will of God, he can still living. Ganun po yung kanyang kasaysayan sa buhay. Kaya hindi niya napapansin, they can live without God. Kaya nila mabuhay kahit walang Diyos. Kaya nga nila kahit hindi sila magsimba. Kaya nga nila kahit hindi sila mag-pray. Kahit hindi sila tumawag sa Diyos. Kapag nawawalan sila, kaya nga nila mabuhay sa sarili lamang nila. Pero ang isang totoong anak ng ating kataas-taasan Diyos, kapag may pagkukulang sa buhay yan, ang Ama agad ang tinatawagan niya. He always called unto the name of His Father. Lagi siyang tumatakbo sa kanyang Ama. At ano sabi sa atin ng Biblia? Those who call upon the name of God will be saved. At ang lahat ng tumatawag sa atin, Ama, tayo po ay naliligtas. Kaya kapatid, pansinin mo, kaya pabigat ng pabigat ang buhay ng tao sapagkat humihiwalay na ng todo sa Panginoon. Huwag tayong hihiwalay sa ating Ama sapagkat He provides everything on us. The love that we need, He provided for us. Kaya nga kung minsan, alam nyo,
hindi ka nagugustuhan sa pag-ibig ng asawa mo eh. Alam mo kung bakit? Kasi yung pag-ibig ng asawa mo ay hindi nakatulad ng pag-ibig ng sa Diyos. Kaya nga kapag ka hinanap mo sa Diyos yung pag-ibig na yun, malalaganapan ang buong pamilya mo ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Try to depend on God. Not to become independent. Minsan yung pag-ibig natin, hiwalay na rin sa Panginoon eh. Kaya nga hindi na tayo marunong gumalang ngayon sa Panginoon. Now, ang sabi po sa atin dito ng Diyos, asaan ang inyong paggalang? Kung ako ang inyong ama, asan ang inyong paggalang? We honor our Heavenly Father by honoring His Son. Kapag ginagalang natin ang anak ng Diyos, which is ang ating tagapagligtas sa ating Panginoong Jesucristo, that was our respect to our Father. Amen. Respect Jesus and you will respect the Father. Amen. Accept Jesus and you will accept the Father. Sabi nga po ng John chapter 5 verse 23, upang maparangalan ang lahat ng ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama, ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa Kanya. Kaya nga, our Christ Jesus as our Savior has a very important role in our life as a children. Kaya nga, siya yung tumatayong panganay natin eh. Siya yung unang binuhay at pagkatapos tayo naman. Kaya ang ibig sabihin po niyan, tayo po ay nagpaparangal sa Panginoon Jesucristo at yung pagpaparangal na yun ay paggalang natin sa Panginoon at yung paggalang na yun ay paggalang natin sa Ama. Tayo ngayon ay mga anak. Amen. Kaya walang pag-aalinlangan yun. We must honor our Father with our lives, not just with our lips. Kailangan na bumuhay po tayo na may paggalang sa Panginoon, hindi lang sa nabi. Minsan pinararangalan natin ang Lord, ginagalang natin ang Lord, Lord, we glorify your holy presence. Sa nabi lamang. Pero sa pamumuhay natin, hindi makita ang paggalang. So, dapat pati ang ating pagkilos, sabi nga natin kanina, di ba? Sa Gawa, chapter 17, verse 28, nakasalalay sa Kanya, maging ang ating pagkilos. So, ibig sabihin, dapat bilang tayo yung mga anak, dapat ang pagkilos natin ay katulad ng pagkilos ng ating Ama. Mark chapter 7, verse 6, sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang isulat, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso. Bumubuhay. Kaya hindi nyo napansin, ang hirap sumunod. Bakit? Kasi ang labi natin hindi tayo mapapasunod. Ang labi natin mabilis. At mabilis din umabig. Pero ang puso natin, kapag nandito ang katotohanan ng iyong pag-ibig sa Panginoon at paggalang, susunod ang iyong mga gawa pagdating sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, nakikita nyo, minsan, Kristiyano na tayo, pero parang big deal pa sa atin ang pag-church. Come on. Accept the truth. Dahil totoo naman po yan eh. Marami po sa ating Kristiyano na pero tinatamad pa rin pong magsimba. Alam niyo kung bakit? Kasi yung pagpaparangal natin ay nasa labi lamang. Puro kasinungalingan. At sabi po ng Biblia, kung tayo namumuhay sa kasinungalingan at hindi sa katotohanan, tayo ay anak ng diablo. Ang ating Ama ay diablo sapagkat sa simula pa siya ay sinungaling at hari ng kasinungalingan. Kaya nga kapatid sa Panginoon, if you are loved to the Father, I tell you, hindi ka magsasawa pagdating sa mga bagay sa Panginoon. Tanungin mo nga yung katabi mo ngayon, sawa ka na ba? Sawa ka na ba? Naalala ko yung sinasabi po ng isang pastor eh. Sabi niya eh, nung una kayong mag-asawa, ang sarap ng tamagan yung asawa ko. Kamusta na? Kumain ka na ba? Nung mga 3 taon na, asawa ko, may pagkain na ba tayo dyan? Nung mga lumipas na, 10 taon na nakalipas, asawa na ako sa'yo. Nagsawa na. Parang tayo, yung first year na encounter natin sa Panginoon, our Father God in heaven, ang sarap ng pagtawag natin. Pagdating po ng 3 taon, medyo tumatamlay na yung pagtawag natin, Ama. Diba? Nanlulupay-pay na yung pagtawag natin, Ama. Ama! Diba? Ang sarap ng tawag natin. Umabot ng 10 taon, Ma. Ma. Iba na yung pagtawag natin. Nagbabago na rin.
Kasi nawawala na yung pagiging children for our Father God. Amen. Amen. Okay, we can honor our Father with our substance. Ito yun, papasok tayo doon sa kaninang ginagawa natin. Sometimes, mas mahal natin ang mga bagay sa buhay natin kaysa sa ating Panginoon. Ang paggalang po natin ay kasama ng lahat ng bagay sa buhay po natin. If we honor our God, we can honor our Father with our substance. Ano mang bagay na meron po tayo, kailangan napaparangalan din ang Diyos, hindi ang buhay natin. Subalit alam niyo po ba, marami po sa atin, halimbawa, tayo po ay pinagpapala sa buhay nito, nagkakamal po tayo ng maraming bagay sa buhay natin, pero ang tanong dito, napaparangalan pa ba ng iyong mga pagpapala ang iyong Panginoong Ama? Ang iyong Amang nasa langit. Nasaan yung ating paggalang? Sabi ng Lord, nasaan yung ating paggalang? He is the one, the Father, who provides everything for their children. Siya yung nag-provide sa iyo ng mga bagay na yun. Every substance that we have as a children to our Father, the Father provides. So meaning, lahat ng bagay na meron tayo, isa lang ang nagkakaloob niya, walang iba kundi ang ating Ama. Kaya if we know the truth, that truth will bring us our good offering to our Father. Na ibabalik natin yung ating magandang handog sa Panginoon at hindi sa aaway. Pansin niyo mga kapatid sa Panginoon, kapag ikaw pinagpo-provide ka ng ating Panginoon, meaning binibless ka ng Panginoon, tingnan mo kung sino ang napaparangalan. Hindi po ba ang SF? Hindi po ba yung mga ukay-ukay? Yun yung mga napaparangalan sa atin. Kapag pinagpala ka ng Panginoon, sino napapapala mo? Yung kapritsyo, yung ating luho, yun na napaparangalan. Pero how many of us, the first thing in his mind to remember na pagbabalikan niya ng kanyang pagpapasalamat ay ang Panginoon. Sino po sa atin? Marahil kapag kaubos na, ito na yung sagot. Doon mo lang naaalala ang Panginoon, huli na, konti na lang ang natira. This is not honoring God. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, kanina ang sabi po sa atin ng Panginoon, na kaya po siya nagagalit sa atin, nilalapastangan natin siya. At sa papaano nilalapastangan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga handog? Paano ba namin nilalapastangan sa pamamagitan ng mga handog? Sa inyong paghahandog ng mga pilay na hayop. Mga bulan. So, kung titignan natin mga kapatid sa Panginoon, everything in our hands, kailangan nakapagbibigay ng paggalang sa ating Panginoon. Amen. Kawikaan chapter 3 verse 9. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani siya ay iyong handugan. So sabi niya, kapag meron tayong pagpapala na kaloob sa atin ng Diyos na ito na ating Ama, kailangan hinahandugan din natin siya. Maliban na lamang kung hindi ang Diyos ang nagbigay sa iyo. Maliban na lamang kung hindi ang ating Amang nasa langit ang nagbigay sa iyo, hindi mo talaga papalikan ng pasalamat ng Diyos. Kaya marami pong mga tao nawawala ang paggalang niya sa ating Panginoon. Maganda, di ba napakasakit nun? Halimbawa, ganito po yung mga kapatid sa Panginoon. Pinalaki ka ng tatay mo. Pinag-aral ka. Pinustusan ka sa lahat ng pangangailangan mo. Pagkatapos nito, nung nakagraduate ka, nakapagtrabaho ka, maganda ang kita mo. Ngayon, hindi mo man lang mailibre yung tatay mo. Ano ba yung mararamdaman ng tatay mo? Hindi po ba parang ang sakit sa kalooban niya yun? Parang ba lang nawala yung paggalang mo at respeto mo sa kanya bilang siya yung nagtaguyod sa iyo. Kapatid sa Panginoon, you must remember your Father kapag ka ikaw ay nandun na sa pagpapala sa buhay. Sapagkat dapat na maalala mo, nung ikaw ay wala pang kakayanan, ang nagtaguyod sa iyo ay walang iba kundi iyong magulang. At tandaan po natin ito, hindi lahat mangyayari ang mga bagay na yan sa buhay mo kung hindi dahil sa Diyos na nagkakaloob at nagpapahintulot ng mga biyaya sa iyo. Kaya lagi natin tandaan, honor your God, our Father, with our substance. Pagkalan mo ang ating Ama sa pamamagitan ng mga bagay na tinatamasa natin sa buhay nito. Kasi isang bagay po na tinuturo sa atin ng Lord yan,
A person who is greed is unrespect to God. Ang isang taong saking gahaman sa mga bagay sa buhay na ito ay hindi gumagalang sa kanyang ama. Always remember that. Sapagkat ang isang tao na talagang umiibig sa kanyang ama, gumagalang sa kanyang ama, lagi niya naaalala pasalamatan ang kanyang ama. Ikalawa, sabi po dito, if I am a master, where is my fear? Nasaan ang inyong pagpaparangal? So, Malachi's questions from God very hard. If I am your father, where is my honor? Now, sabi niya dito, kung ako naman ang inyong Panginoon, nasaan ang inyong pagpaparangal? Kapatid sa Panginoon, ito po yung malimit na nawawala po sa atin. Yung pong pagpaparangal natin sa Panginoon is very lost. Nawawala na talaga. Kaya nga kahit na yung pagsisimba natin, yung pakikinig ng salita ng Diyos na sa ating buhay, parang hindi na nagkakaroon ng kagalakan sa puso natin. Kaya alam niyo, kapag halimbawa hindi tayo nagkakaroon ng kagalakan sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos, alam niyo po ba, ito po ay hindi pagpaparangal sa Diyos. Kahit na nandito ka sa church ngayon, kung halimbawa wala kang gana sa pakikinig ng salita ng Diyos, wala kang gana sa pagsamba, sa pagpupuri mo sa Panginoon, I tell you, hindi napaparangalan ng Diyos sa buhay mo. Ulitin po natin yung sinabi po ng Malakaya chapter 1 verse 6. Kung ako ang inyong Panginoon, bakit hindi ninyo ako pinaparangalan? Alam niyo po kasi, tuluyan na po kasi nakakalimot ang isang tao kapag ka hindi niya itinuturing na Panginoon ang Diyos sa buhay niya. If you know your masters in life, kung kilala mo kung sino ang iyong Panginoon, hindi mo kakalimutan sa buhay mo ang Panginoon. And you must remember Him to glorify His name. Dapat lagi tayo nagpaparangal sa ating pangalan ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, pag sinabing Panginoon, pag tinawag mong Panginoon, meaning He is our Master. At alam niyo po ba yung salitang Master? It's a word dedication, a disciple word. So, ibig sabihin po niyan, if we are a servant to our Master, we are prepared to dedicate all in us to our Master. Handa tayo na ibigay lahat para sa ating Panginoon. Yung ating paglilingkod, yung ating pagsisilbi, yung ating buhay, lahat sa buhay natin, kaya nating itaya para sa Panginoon. At yun yung tinatawag na pagpaparangal sa ating Panginoon. Sabi ng Diyos, if I am your Master, where is my fear? Pag sinabing fear, alam niyo po ba ang ibig sabihin po nun? It is a respect, reverence, and surrender. Kaya nga, our dedicated all into the Lord. Yun ang ibig sabihin po nito. Where is my fear? Meaning, paggalang, mataas na pagkakilala natin sa Panginoon at pagsuko ng lahat sa buhay natin para sa ating Panginoon. Minsan tinatawag natin Panginoon ang Diyos eh. Pero hindi naman po talaga siya ang nasusunod sa buhay natin. Pero hindi naman po natin isinusunod sa Kanya ang buhay natin. Pero pinagkakaitan naman po natin ang Panginoon sa buhay natin. If He is our Master, sabi niya, where is my fear? Nasaan ang inyong paggala? Nasaan ang inyong pagkilala? Nasaan ang inyong pagsuko? Kaya nga dapat malaman po natin, mga kapatid sa Panginoon, na hindi lang tayo basta-basta nagsisimba. Minsan marami po sa panahon natin ngayon, tingnan niyo po, nagsisimba pero wala naman yung kanyang presence. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Tanungin mo, nandiyan ba yung presence mo sa Panginoon? Buti pa nga yung kalapati mo, buti pa nga yung manok mo, buti pa nga yung baboy mo na naaalala mo kapag sumasamba ka sa Panginoon eh. Pero ang Diyos, hindi natin maparangalan sa buhay po natin. Kasi kahit na nandun ka sa church, wala ka naman. Ang isipan mo, nandun, ano na kaya nangyari doon sa alaga kong baboy? Ano na kaya nangyari doon sa alaga kong kalapati? Baka mamaya, ang baba na ng lipad ng kalapati ko. Hello, kapatid sa Panginoon. Kaya tayo nagkakaroon ng problema sapagkat nawawala yung ating respeto, yung ating reverential to God, at yung ating pagsuko. Tanungin mo ngayon, katabi mo ngayon, nakasuko ba ang buhay mo ngayon sa Panginoon? Nakasuko ba ang buhay mo ngayon sa Panginoon? Pakikalabit mo ngayon, katabi mo. Kalabitin mo. Sige. Ang sarap niya naman kumalabit. Parang hindi umaabot yun. Parang hirap lang yung umaabot. Nandiyan pa ba tayo?
Nagpaparangal pa po ba tayo sa Lord? Pastor, sa katunayan nga lang eh. Pakiramdam ko ngayon, katabi ko si Lord eh. Ba't hindi mo makakatabi? Iba iniisip mo. Kapatid, let us focus our mind to Christ Jesus. This is how we give our fear to Him. Sa katunayan lang, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, kung bakit hindi tayo lumalago bilang mga anak ng Diyos. Kasi wala tayong takot. Nawawala yung pagpaparangal natin sa Panginoon. Nawawala yung pag-aaral natin sa Lord. And supposed to be, this church is the church for our God. Church for worship. Kaya nga, ang sabi ng Diyos, nagalit po si Jesus. Ano? Nagalit si Jesus, nakita niya, ang dami mga nagtitinda ng kalapati, samantalang ikaw, ngayon iniisip mo yung kalapati mo. Diba? Ang sabi ni Jesus, pinagtatadyakan niya, pinagsisipahan niya yung mga nagtitinda doon ng mga kalapati, yung mga nagpapalit ng pera doon, sinabog niya lahat. Sabi niya, hindi yan ang mahalaga dito sa aking templo. Ang templo na ito ay tatawaging bahay panalanginan. Kapatid, siguro, ka masyado seryoso sa panalangin. Kasi habang sumusobra yung pagkaseryoso mo sa panalangin, nakakatulog tayo. Hindi niyo napansin? Minsan nangyari sa akin yun, antok na antok ko, nagpe-pray ako. Yung pala, nung magising ako, nagpe-pray nga pala ako kanina. Nakalimutan ko, nagpe-pray pala ako kanina. Kaya nga kapatid, baka mamaya, makalimot ka. Baka akala mo, nandun ka sa kwarto. Bigla tumaas yung paa mo dyan. Gising po tayo. Gising. This is how we give respect to God. Pakisabi mo sa katabi mo, gising mo natin tayo. Totoo po ito, hindi ako nang-i-istorbo sa inyo, pero mahalaga po, nagising po tayo. Dahil yan po ipagpapakita po natin ng Panginoon. Pagpaparangal po natin. Amen. Nandiyan pa ba tayo? Ano mo yan, katabi mo, ano ba? Matutulog ka ba? Makikinig? Pasensya na po kayo, sorry po. Pero sayang naman po kasi yung pagkakataon. Minsan lamang po ang linggo sa isang week. Amen? Buti po sana kung meron tayong 3 linggo sa isang week. Halimbawa, Monday, Tuesday, Wednesday, Sunday. Pwede, ano? Kahit na yung isang Sunday, itulog mo maghapon mo yan, okay lang. Kasi may 2 Sunday ka pa. Come on, let us break that God. Let's live in Spirit. Ito po, huwag ko kayo masasaktan. Based po, kung sana nga po nandun po kayo sa GC po namin para na sa gano'n nakikita niyo po yung mga bagay na yan. Meron po tayong video dyan. Na kapag ang isang tao rin po pala nakikinig o sumasamba sa Panginoon, inaantaw. Sorry po sa mga nakakatulog sa church. Sabi po, demon possessed. Why? Bakit ka pinapatulog? Kasi it doesn't want you to listen to that word of truth. Break niyo po yun. Labanan niyo, please, mga kapatid sa Panginoon. Malapit nang dumating ang Panginoon. Dapat hindi yung pagsamba natin, lagi po tayo natutulog. Kaya gisingin mo yung diwa mo para lumagay tayo sa Espiritu. Respect God, please. Respect God. Hindi respect. Huwag natin hayaan yung bagay na yun. Kasi yung po yung parang wala po tayong paggalang pagdating sa Panginoon. Sorry to know that. Pero gigisingin ko po talaga kayo kahit magalit po kayo sa akin. Kahit sabihin nyo, lagi na lang ako pinapaya ni Pastor. Kahit mawala po kayo dito. Gigisingin ko po talaga kayo kasi this is how we respect God. At para sa inyo din po yan. Paano po mapapalitan yung Espiritu po ninyo? How can we remove the curse in our life? Kung lagi po sarado po yung ating pagdinig pagdating po sa words of God. Sabi po dito, the disciple followed Jesus and called him Master. Paano natin siyang tatawagin Master? Kung kapag ka nandiyan na yung Panginoon, wala tayong gana. Come on, gising muna po tayo. Gisingin niyo yung sarili niyo. Huwag kayong papayag ng tulog. Pwede mo ba tumayo po tayo? Hindi po dito hindi po exempted po dito dahil may karamdaman ka. Alam ko po na mahirap pag may karamdaman ka, pero mas mainam nga po, nakita niyo po yung 12 years na pong inaagasan. Anong ginawa niya? Dumapang siya. Inabot niya yung laylayan po ni Jesus dito. Gaano kahirap yun? Sa tayo po, nakaupo lamang po sa church. Come on, I'm sorry to tell you this.
Pero ang talagang totoong paggalang po sa Panginoon, kailangan we must pay our attention to our Master. Kapag nandiyan po yung ating Panginoon, kailangan tayo po ay nakikinig. Amen? Please, promise it to God. Mangako ka sa Panginoon, Lord. Simula sa itong linggong ito, Lord, sa mga susunod na pagsamba ko, Lord, hindi na ako matutulog. Kung kailangan yung magdala ng isang sakong kalamansi, itabi mo sa iyo para hindi ka na makatulog. Okay lang po ba? Okay lang po ba? Huwag kayong magagalit kasi the truth will set us free. At lagi natin tatandaan ito para matakot na po kayo. Kung may takot pa po tayo. Sabi ko, kapag ka ang isang Kristiyano natutulog sa oras ng gawain, may kargang demonyo. Kasi wala naman pong ibang gagawa sa inyo eh. Unang-una, maaga pa po ngayon. At maaga pa po ngayon, sigurado mo naman, anong oras ka nagising? Ha? Anong oras po kayo nagigising pag linggo? Alas 4. So, hindi exempted po yun para sabihin, kaya inaantok na ako ngayon, pastor. Hindi. Mag-join nga po kayo doon sa GC po natin para na sa nag-guide ko po kayo ng mga bagay na pinaparinig ko rin po mga preaching about sa ibang mga pastor. Para hindi po kayo masaktan po palagi na sasabihin nyo si Pastor Ron may nagsabi niyan eh kasi ganyan-ganyan. Hindi. In all church around the world. Para na sa ganun makita niyo po talaga yung totoong katotohanan ng mensahe ng Panginoon. Hindi lang po dito sa atin yan. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, ang topic po natin kung paano natin iginagalang ang Ama at kung paano tayo nagpaparangal sa ating Panginoon. Ngayon, kung ganyan ang maipapakita po natin, hindi pagpaparangal po sa Panginoon yan. Iba ang napaparangalan po natin. Kaya nga kapatid sa Panginoon, sanayin natin gising at buhay ang ating espiritu sa pagsalubong natin sa mga aral ng ating Panginoon. Amen. Ngayon, gusto ko tayo ito yung makaupunan. O mga mamaya, matutulog na naman kayo niya. Okay, tuloy po natin. Sayang po yung aral ng Diyos sa atin eh. The disciple followed Jesus and called him Master. Ito po mga disipulo ng ating Panginoon, itong mga alagad niya. Anong tawag po nila kay Jesus? Master, Panginoon. Now, following Christ reveals that we regard Him as our Master. Itinuturing natin siyang Panginoon. Hindi tayo ang Panginoon. Okay, listen. You must learn this. Tayo mga Kristiyano, at ang Diyos ang ating Panginoon. Kaya hindi tayo masusunod, tayo ay sumusunod. Amen? Following Christ reveals, yung pagsunod natin sa Panginoon ay nagpapakilala sa buhay natin na siya ang ating Panginoon. We follow Him because we respect and reverence Him. Ginagalang natin siya at malaki ang pagtingin natin sa Kanya. Now, pansinin niyo mga kapatid sa Panginoon. O yan, kalbitin niyo ulit yan nasa may mga katabi po ninyo. Break niyo po yung antok, please. Sino po dito yung mga inaantok, please? Taas lang yung kamay, huwag po kayo mahiya. Para ipapagising po natin. Nahihiya naman po kayo eh. Ayaw niyo po ba mag-break yung antok na yan? Meron dito. Sino ang inaantok sa inyo yan? Yan. Sino po yung matabi yan? Brother Ron. Inaantok ka rin. Inaantok ka rin? Hindi, totoo. Inaantok ka rin? Ha? Hindi, totoo. Sagutin mo. Inaantok ka rin? Inaantok ka rin? Naku, hindi pala ikaw pwede. Sino yung hindi inaantok yan? Sister Messil, inaantok din mo kayo? Inaantok din kayo? Ano ba nangyayari sa inyo? Bakit lahat kayo inaantok? Ha? Ano yun? Wala tulog yung speaker dyan? No, inaantok din yata yung speaker natin dyan. Sino yung hindi inaantok dyan? Pakitaas yung kamay. O yan. Yung mga inaantok dyan, kalabitin ninyo, isipin nyo. Kailangan natin magparangal sa Panginoon. Sabihin nyo, ha? Pag nakikita nyo nakakatulog, ha? Uy, brother Ron, baka makatulog ka yung anak mo. Mamalaglag. Okay, sige. Break niyo yan. Kasi hindi po talaga, hindi tayo makakasamba. Sayang yung pagsamba natin sa Panginoon. We follow Him because we respect and reverence Him. So sa madaling salita, kung malaki talaga ang pagtingin mo sa Panginoon, malaki ang paggalang mo sa Panginoon, irerespeto mo ang Diyos sa buhay mo.
At yung pagrespeto natin sa Panginoon, dapat nga, sa pagsamba pa lang natin, nakikita na yung ating respeto pagdating sa Panginoon. Nakikita na yung pagpaparangal natin bilang siya yung ating Panginoon sa buhay natin. Now, kung hindi sana po siya ang Panginoon sa buhay po natin, sige, tulugan niyo siya. Sige, mawalan kayo ng gana. Sige, ilaruin niyo yung isipan ninyo. Okay lamang po yun kung hindi siya talaga yung ating Panginoon. Pero kapatid sa Panginoon, pansinin niyo, kung sa eskwelahan nga, kapag nakikita niyo yung mga estudyante niyo tutulog-tulog, anong ginagawa niyo? Ginigising ninyo. Minsan nga, may bawas pa sa grade yun eh. Tama ba mga teacher? O, hindi na makasagot oh. Ganun po, kasi hindi po ito yung pagpapakita ng pagpaparangal sa Panginoon. Kaya nga tayo po mismo, magkaroon tayo ng responsible heart pagdating sa ating Panginoon. Amen. O tingin po kayo dito, hindi na makatingin. Okay, kung siya yung ating Panginoon sa buhay natin, dapat ay napaparangalan siya sa buhay natin. Whatever area of our life, kailangan napaparangalan ng Diyos sa buhay po natin. Paul called himself a servant of Jesus Christ. Now, if we are a servant to Jesus Christ, kailangan matuto po tayo talagang sumunod sa ating Panginoon. Sabi po ng Roma chapter 1 verse 1, mula kay Pablo na isang alipin ni Hesus Kristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Now, tingnan nyo, kung tayo nakikinig pa lang ng salita ng Diyos, hindi na makapakinig, paano pa tayo makakapangaral? We are a servant to our Master. Now, if you are a servant to God, even though kahit nag-church ka, servant ka pa rin ng kataas-taas Diyos. At ang ibig sabihin po niyan, sa pakikinig pa lang dapat ipamanas mo na ikaw po ay lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi po dapat po tayo nawawala. Sabi nga po, kung nasa ng Panginoon, nandun ang kanyang mga alagad. Kapatid sa Panginoon, huwag mong isipin na nandito ka ngayon dahil nandito ang Panginoon. Kapatid sa Panginoon, kung hindi ka naka-pay attention sa Panginoon, ibig sabihin wala ka sa Kanya. Amen. Hindi tayo makakapangaral o hindi tayo makakapagparangal sa ating Panginoon kung hindi tayo maglilingkod sa Kanya. Kaya nga, serve Him with our spirit man lang. Kapatid sa Panginoon, kung natatakot ka sa Kanya, na ibigay yung puso mo sa Panginoon, ibigay yung kaluluwa mo sa Panginoon. In the Spirit, dapat maging attentive ka sa mga tinuturo ng Panginoon para na sa ganun may pag-asa pa na dumating ang araw na mapaglingkuran mo ang Diyos sa buhay mo. Kaya lang, ang tanong po sa atin, who is your master? Whose servant are you? Sino ang Panginoon mo? Kanino kang lingkod? Kung lingkod ka talaga ni Jesucristo, dapat pinararangalan mo palagi sa buhay mo ang Panginoon. Huwag kang papayag na in every area of your life, hindi napaparangalan ng Diyos. Kahit nasa ka, nasa trabaho ka, parangalan mo ang Diyos. Nasa eskwela ka, parangalan mo ang Diyos. Kasama mo ang mga kaibigan mo, parangalan mo ang Diyos. Huwag na kahit na anong ginagawa mo ay hindi mo pinaparangalan ng Diyos sa buhay mo. Especially, sumasamba ka, dapat nagpaparangal ka sa Panginoon. And last, sabi po sa atin, ano yung question? Malakay questions from God's very heart. If I am your father, where is my honor? If I am your master, where is my fear? At ang ikatlo, if you offer sick and blind animals as sacrifice, is it not evil? Hindi po ba yung kasamaan pagdating sa ating Panginoon? Hindi po ba yung paglapastangan pagdating sa Lord? Come on, gising tayo mga kapatid sa Panginoon. Kaya hindi natin makuha-kuha itong aral na ito eh. Our great worship to our God accompanied by our giving. Sinasamahan po ito ng ating paghahandog. Kaya nga mayroong paghahandog sa templo ng ating Panginoon dahil this is how we distinguish our offering, our love for our God. Kapatid sa Panginoon, dito makikita ng Panginoon kung gaano ang pagkilala mo sa Kanya. Gising tayo mga kapatid sa Panginoon. Gising ulit, gising. Kailangan matutunan nyo ito mga kapatid. Yung ating pagbibigay sa Panginoon, yung ating paghahandog po sa Panginoon, ay part po yan ng ating pagkilala
sa kabanalan ng ating Panginoon Jesucristo. Listen to this, walang kukurap po sa inyo. Even when we give Him a full sacrifice, kapag ka naghahandog ka pala sa Panginoon, nung tinatawag na full sacrifice, niyuyurakan mo at nilalapastangan mo ang Panginoon. Come on, ano sabi niya po dito? Basahin po natin dito. Nilalapastangan ninyo ako, pagkatapos itinatanong pa ninyo, sa paanong paraan namin nilalapastangan? Namin nilalapastangan. Naghahain kayo ng karumalduman ng mga handog. Listen, yung word na karumalduman, ang ibig sabihin niyan ay talagang napaka-worse. It is a worse word. Naghahain kayo ng karumalduman ng mga handog. Gayon may sinasabi ninyo, paano naging karumalduman ng aming handog? Hinahamak ninyo ang aking dambana. Gayon, Panginoon, ang mga kapatid sa Panginoon, this is the altar of God. Dito tayo naghahandog. Ito yung dambana. Paano raw nilalapastangan yung dambana ng Diyos kapag naghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay, o may sakit? Ano sabi niya ganon? Ginawa niya po itong literal. Subukan ninyo ihandog iyan sa inyong pinuno. Siya kaya'y matuwa sa inyo. Gising ulit, mga kapatid sa Panginoon. Wala matutulog, please. Ba't ba ang hirap niyong gisingin? Ano bang meron sa inyo? Kailangan mapakinggan niyo ito, kapatid. Because this is the right worship to God. Come on, listen. Come on, dito ka. Brother Sebastian. Dito ka. Come on. Alam niyo po ba na yung paghahandog po natin, kailangan ay mainam. How can you give your life as a living sacrifice to God kung tayo po mismo hindi natin kilala ang Diyos? And upon our giving, naglalarawan ito ng pagkilala mo kay Jesucristo. Listen, para maliwanag po sa ating to. The priests were polluting the altar with imperial sacrifice. Niyuyurakan niya, nilalapastangan niya ang dambana. Kapatid, even you, tayo, kailangan prepared tayo sa pagsamba sa Panginoon. Hindi inaantok, hindi tinatamad, hindi puyat, hindi pagod, hindi malata, hindi walang gana, hindi nagumuri, hindi po nag-aalala. Alam niyo po ba kapag ganyan ang ating pagsamba sa Panginoon, yung punong-puno ka ng galit sa puso, punong-puno ka ng alalahanin, punong-puno ka ng kaisipan na mali, punong-puno ka ng mga bagay na problema mo, paglapastangan yan sa dambana ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, dapat nga Saturday evening, prepared ka na. Gising ulit tayo. Huwag kayo matutulog. Hindi ko kayo mapatulogin talaga mahalaga itong tema natin ito. Saturday pa lamang ng gabi, prepared ka na. Pinaplansya mo na yung mga isusuot mo. Maayos kailangan ang isusuot mo. Kahit mumurahin lang yan damit mo, basta kailangan maayos ka sa harapan ng Panginoon. Yung handog mo, prepared. Tinuruan tayo ni Pablo about systematic giving. Sa unang araw pa lang ng isang linggo, itabi mo na yung para sa Panginoon. Sa susunod na araw, magtabi ka ulit para sa Lord. Para na sa ganoon, maibigay mo yung pinakamainam na handog mo sa Panginoon. Huwag mong hahayaan na latak yung ibibigay mo sa Lord. Ang sabi po ulit dito, hinahamak ninyo ang aking dambana. Listen, you must understand the word of God. Kaya nga nawawalan ng saysay yung pagsamba po natin sa Panginoon eh. Bakit? Ano pong sabi po dito? Naghahain kayo ng karumalduman na handog. Gayon man sinasabi ninyo, paano nagiging karumalduman ang aming handog? Hinahamak ninyo ang aking dambana. Kapag naghahain kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay, o may sakit, subukan ninyong ihandog iyan sa inyong pinuno, siya kaya'y matuwa sa inyo. Isa, gising po ulit.
The priests were polluting the altar with imperial sacrifice. Kaya nga, bilang priest to you, priest to all children of God, servant of God, dapat na ipahayag ko po sa inyo ito dahil ako po mismo ang sasabihan ng Lord as a priest, I pollute the altar of God by offering an imperial sacrifice. Kapatid, hindi pinapahintulutan po yun. Ngayon, paano yun? Pastor, mahirap lang ako. That is not accepted. Alam niyo kung bakit? Kahit mahirap ka, pagka yung iyong binigay, maliit man yan, pero talagang totoo sa puso mo yan, mabango sa Panginoon yan. Lagi na sinasabi, ito lang yung kaya ko eh. Kapatid sa Panginoon, may kakayanan lahat tayo. Sapagkat always remember that we are a children to our Father. And the Father provides everything in His children. Alam natin yun. Ang sabi po dito, they offered lamb, sick, and blind blood. These were not really sacrifices at all. Hindi itinuturing na handog. Hindi kinoconsider ng Panginoon na handog natin. Alam niyo po ba kung bakit po tayo nagsasuffer sa buhay po natin? Why sometimes, meron tayong mga bagay na nangyayari sa buhay natin na mabibigat kasi nga po, hindi natin kaya na maghandog na mainam sa Panginoon. At yung paghahandog natin na mainam na yun, ang tawag po doon is the greatest worship that we ever had in our heart. Amen. Kasi yung worship natin, ang alam lang natin, kumalanda ako sa Lord, umiiyak ako sa Lord. Actually, alam niyo po, pwede po natin pandamaya yung bagay na yun. Pwede natin dayain yun. Pero alam niyo po ba yung sacrifice? Like what Abraham offered to God. He offered his own child, Isaac. Alam niyo po ba kung gaano kahalaga sa kanya si Isaac? Kaya ano pong ginawa sa kanya ng Lord? He blessed. And every nation will bless according to the faith of Abraham. Alam niyo po ba, ang lahat ng bansa ay pinagpala dahil sa pagsunod ni Abraham kay Yahweh. At alam niyo mga kapatid sa Panginoon, kahit yung mga anak ninyo, iingatan, pagpapalain, pagyayamanin, pasasaganahin, kapag tayo po ay best kung mag-worship sa ating Panginoon. You must know everything in God. Kasi kung minsan nakala natin, sumasamba ka na sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ang sabi po sa atin, if you are a children to God, you must be in the truth. Kailangan nasa katotohanan tayo. And we are not contradicting the truth. And this was written according to Him. Nandito sa Bible yung ating ipinapahayag. Kaya nga po, kinukontra natin yung mga bagay na yun. Ang ibig sabihin po sa atin, you are not in truth. Nandun tayo into lies. Kayo, tanungin ko kayo mga kapatid sa Panginoon, kaninong anak tayo? Kaninong alipin tayo? Listen, come on, tingin po kayo dito. Alam ko po, napapagod po kayo sa trabaho ninyo. Alam ko po, napapagod po kayo sa mag-aasikaso ng bahay po ninyo. Pero hindi po ba nalalabas sana ng Panginoon? Na kapag halimbawa nagtatrabaho tayo, ang sisipag po natin. Bigyan ko yung lakas natin. Kapag sa bahay, naglalaba tayo, ang lakas natin kahit gabon-gabon yung nilalaban natin. Kapag naglilinis ka, nag-aagay ka, nangangarap yung kilikili mo, pero tinitiis mo, malinis lang ang bahay mo. Pero, pagdating sa Panginoon, nanlulupay-pay tayo. Pagod na pagod ka, Pastor, napuyat po kasi ito sa pag-aalaga. Pastor, napagod po kasi ito sa pamamalansya. Pastor, napagod ako sa trabaho. 1 week, nagtatrabaho ko. At alam niyo naman, Pastor, Sunday lang ang pahinga ko. Then, rest in God. Give your rest in God. Doon ka magpahinga sa Panginoon. At alam niyo po ba, pag nakita ng Panginoon, at sa kahit na anong pagod mo, pagdating sa Panginoon, ay talaga naman nagbibigay ka ng todo ng lakas mo sa Panginoon. I tell you, kung hindi ka pagpalain ng Panginoon. Kung bakit tayo pinaghahandog ng Lord ng mainam sapagkat gusto niya na makilala mo si Yesu Cristo. Alam niyo po ba kapag hindi tayo marunong maghandog sa Panginoon, you didn't know Christ Jesus in your life.
Sino ba si Jesus? More seriously, they did not picture the coming perfect Lamb of God. He is the Lamb of God. So pag sinabing Lamb of God, siya yung Diyos na handog para sa kaligtasan. Ano kinalaman nun sa aking offering pagdating sa Panginoon? Okay, listen to this. Sa pamamagitan ng ating mga handog, makikilala kung gaano natin kakilala ang Diyos na tagapagligtas. Ang Diyos na nagandog sa atin ng kanyang buhay. John chapter 1 verse 29. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya. Sinabi niya, tignan ninyo! Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pastor, ano naman kinalaman ito sa paghahandog ko? Ganito po yan. Sabi ni Matthew Henry, sabi niya, it is evident that this understood not the meaning of the sacrifice, a shadowing forth of the unblemished Lamb of God. Ano ibig sabihin dito? Kapatid, alam ninyo na ang hinandog sa atin ay walang bakit. Alam natin na ang hinandog sa atin ay walang kapintasan. Alam natin ang pinutubos sa atin ay yung precious blood of Jesus. Now, tapos pag ikaw maghahandog ka sa dambana ng Diyos, minamaliit mo ang Diyos. Binibigyan natin siya ng bulag, pilay, may kapansanan, may sakit, na hayop. Gising po ulit tayo mga kapatid sa Panginoon. Gusto ko na maintindihan niyo ito. Alam niyo ba, yung ating handog ay tinatawag na sacrifices. Pag sinabing sacrifices, alam natin na yung sinacrifice na buhay sa atin ay buhay na napakabanal, napakalinis, at walang batik kapintasan. Ngayon, if we know that, how come na ganito po natin hinahandogan ng Panginoon? How come na para bagang patay na patay ka kapag sumasamba ka sa Lord? How come na you offer your life as a living sacrifice to God kung tayo po ay walang kagalakan na sumamba sa Panginoon? Gising po ulit tayo, mga kapatid sa Panginoon, bawal matulog. Tandaan po natin, sa church, bawal matulog. Lagi po natin iihano yan, gagawa po tayo ng yan. Christ to be the spotless Lamb of God, shedding His precious blood. Alam natin kung gaano mahalaga yan. Kapatid, tatanungin kita sa oras na ito. Gaano mahalaga sa iyo ang ating tagapagligtas? Gaano kahalaga sa iyo sa oras na ito ang ating Panginoon sa Kristo? Come on, sagutin niyo po sa puso niyo yan. Sagutin mo sa isipan mo, sa espiritu mo, sa puso mo, gaano kahalaga sa akin ang Diyos na ito na nagligtas ng aking kaluluwa. Kapag ka nasa loob mo yan, nabuong ina, gusto kong malaman mo kung gaano nagandong ang Diyos na ito para sa iyo. Ang Diyos na ito nagpakahirap. Ang Diyos na ito nagpapako sa krus. Ang Diyos na ito nawasak ang katawan, nawasak ang laman. Ang Diyos na ito namatay para lamang mailigtas ka. Ngayon, kapatid sa Panginoon, ano yung kaya mong ibigay sa Panginoon? Para masabi mo na talagang you have a better sacrifice for a greater God that you have. Paano mo ngayon masasabi yung bagay na yun at magagawa yun? Kaya ang sabi po sa atin, gising po ulit kayo. Kaya po ang sabi sa atin, ang kanilang pagsamba ay sa labi lamang at wala sa kanilang puso. Sabi po sa atin ng 1 Peter chapter 1 verse 19, alam ninyo kung ano ang pinatubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay ng inyong pinana sa inyong mga magulang. Bakit kasi sinabing walang kabuluhang pamumuhay na minana niyo sa inyong mga magulang? Because they break the law of God. Yung pamumuhay po nila ay hindi nakadependent sa Panginoon. Kaya ang ginawa po nila, nilapastangan po nila ang Diyos na walan sila ng pagpaparangal, na walan sila ng paggalang sa Panginoon, at na-focus lamang po sila sa pagkita ng kanilang ikabubuhay. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya'y tulad ng kordero walang dungis at kapintasan. You must know God who offered His own life for you to be saved. Kapatid, sa oras na ito, hindi ba nakakahiya sa Panginoon
Na kapag halimbawa sumasamba tayo sa Panginoon, para sinasabi lang natin sa Kanya, Lord, nandito naman ako. Nag-church naman ako oras na ito. And without doing this, any effort not coming deeply into your heart. Kung hindi mo hinuhugot sa kaibuturan ng puso mo yung pagsabang sa Panginoon, do you think that was enough to worship for Him? Sa palagay mo, sasapat na ba yung iyong pagsamba na yun sa ating Panginoon? Maaari kung ikaw ay sa katotohanan, anak ka ng Diyos. Pero, if you perverted this word, the word of truth, I tell you, you are not belong to Christ Jesus. You are belong to someone that is enemy to the truth. Yung isang tao na laban sa katotohanan. Huwag tayo magpadaya. At sa oras na ito, kapatid sa Panginoon, tayo na tayo sa Panginoon para hindi na kayo makatulog. Mga kapatid sa Panginoon, bigyan mo po kayo ng oras. Listen, po ako sundal. Makinig po kayo. Yung mga inaandam, pwede po kayo makipag-usap sa akin after this service. Pwede nyo sabihin sa akin kung ano yung problema ninyo kung bakit kayo nakakatulog. And I will tell you the truth kung bakit ganun. Kasi alam nyo, hindi po talaga normal sa isang tao na talagang kumikilala sa Diyos. Kahit kami po nung araw, pinapagalitan kami. Buti nga kayo, pinapaalalahan lang kayo ganyan. Kami, ipinopose ko po ang isang projector. Para hindi na po kami makatulog pa. Siyempre, yung sa amin po, napapayaman kami. Pero hindi kami nasasaktan. Because we know the truth. And we are not against the truth. Kaya alam niyo po kung anong ginagawa po namin? Lumalapit po kami doon sa pastor namin at humihingi kami ng pakunan din. So, pasensya na po kayo. Ano po ba ang dapat kong gawin? Para mag-break ko po yung sleeping spirit pagdating sa pagsabang sa Panginoon. Humingi kayo ng counsel. Magpagaling po kayo sa mga likod ng Diyos para makita niyo po kung ano po ba yung impact nun sa buhay po ninyo. Imagine that nagpupunta kayo dito, nagsasayang kayo ng pamasahe ninyo, nagpe-prepare kayo ng damit ninyo, and supposed to be, alam niyo kung anong dahilan kung bakit nandito ka. Para mag-aral ng salita ng Diyos, para maparamalan ng Diyos sa buhay mo. Pero anong nangyayari po sa atin? Sa hindi natin kamalayan, o sa hindi natin naulbos mag-isip, tayo po pala yung nagiging napastangan pa sa Panginoon. Imagine this people of God. Nandiyan ang hari. Haharap ka sa hari. Tapos hindi mo papansinin ang hari. Babaliwalain mo yung hari. Ano kaya mapipil sa iyo ng hari? Kung sa mga hari ng kapanahunan, baka napugunan ka ng ulo. Dahil nilapastangan mo yung kanyang pagiging hari. Kapatid sa Panginoon, sa oras na ito, dapat maintindihan mo itong mga bagay na ito. Kapag tayo maghahandog sa Panginoon, you just offer your life as a living sacrifice to God. Wala yung sama ng loob. Wala yung galit. Wala yung pag-iisip sa mga problema. Wala yung mga pagkabagabay. Wala yung mga pag-aalinlangan. Wala kung ano man yung mga kontradiksyon. Kundi focus on the truth in Christ Jesus. This is the right worship. According to the very heart of God, ito yung dapat na maging pagsama natin ang pagkilala natin sa Panginoon. Ulitin ko po sa inyo, tinatawag ninyo akong Ama, nasaan ang inyong paggalang? Tinatawag ninyo akong Panginoon. Bakit hindi niyo ako pinagpipitagan? Bakit hindi niyo ako pinawalanganan? Kapatid sa Panginoon, ayaw ng Diyos na maging lapastangan tayo sa Panginoon. Gusto niya maging masunurin tayo mga anak ng Diyos sapagkat who can enter the kingdom of heaven? Those who really obey God. Na kahit hindi niya naiintindihan yung mga bagay na tinuturo sa kanya ng Panginoon, still tinatanggap niya yun dahil he loved to obey his Father. He loved to obey his Master. At alam niyo po ba, hindi lahat ng tumatawag Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos. Not those hypocrite Christian, not those who pretended Christian. The true Christian can enter the kingdom of heaven accordingly how he obeyed the law of God in his life. Yung sumusunod lamang sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, kailangan tayo po yung maguna sa Espiritu. Malapit ang dumating ang Lord. And you are no longer a baby Christian. Ako maiintindihan ko pa po yung mga bago lamang.
Pero yung tayo, yung mga matatagal na Kristiyano, 5 taon na, 3 years up, ang pagiging Kristiyano mo, supposed to be dapat you are grown already. You will grow. Malago na dapat ang pangunawa mo. Hindi ka na yung offended Christian na kapag ka nasabihan ng katotohanan, nagagalit, na-open, nasasaktan. A matured Christian, he takes the pain that coming from the truth in Christ Jesus. Yun po yung mga mature. Yun yung marunong na talagang pumilala sa katotohanan ng Panginoon. Pero until now, ilang taong ka ng Kristiyano, pero hindi mo pa matake yung salita ng katotohanan, offended ka pa rin sa pakikinig ng salita ng Diyos. I tell you, hindi ka mag-grow. Kapatid sa Panginoon, this is the right time. Ito na yung tamang pagkakataon na tayo po ay lumago sa Panginoon at maging totoo bilang mga anak at bilang alipin ng ating kataas-taasan Diyos. Pwede bang palitan natin yung pagdaan? Mas maganda yung dudurog sa puso nila habang pinakikinggan nila yung awitin. Mahal kita walang iba. If you really love God in your life, gaano mo kamahal ang Panginoon sa buhay mo? Sabi ang nagmamahal sa Panginoon, sumusunod sa bawat inuutos ng ating Panginoon. Kapatid sa Panginoon, alam niyo, nakakaya na aminin sa Panginoon na sa oras ng pagsamba wala kang gana. If you are a true Christian, you will break it. Come on. Kung meron kang dapat na ihingi ng tawad sa Panginoon, this is the very moment that you need to accept the truth. Tagapin mo yung katotohanan sa Panginoon sa oras na ito. Lahat tayo tinutulog ng Panginoon at dapat na namin tindigan yung mga bagay niyo. Hallelujah, glory to Christ. Let us worship God. Sarili mo. Inaanak natin yung very soft lang. Sobra naman, sobra. Sobra naman yung hinanan. Kung alam mo sa sarili mo, na sa iyong pagsamba ay hindi mo nabibigyan ng tamang pagsamba ang Panginoon. Hinihiling ko na lumapit ka dito sa harapan. I will pray for you. Yung mga hindi nanantok palagi, sa gawain ng Panginoon. I will pray for you na mag-break sa iyo yung espiritu ng ano, yung espiritu ng kontradiksyon, yung espiritu ng upos pagdating sa salita ng katotohanan. Ayan lang, yung pusa lang. Sige. Sapagkat alam ko na sa oras na ito, alam mo sa sarili mo, come on, ang nangyayaan kita dito sa harapan. Ipapanalangin kita sa pangalan ni Jesucristo na alisin sa iyo yung espiritu ng antok in Jesus' name. I rebuke you, Satan. Ikaw na nagbibigay ng antok. Ikaw na nagbibigay ng kawalan ng gana sa pagsamba sa tao na ito. By the blood of Jesus, I rebuke you. Come out in the name of Jesus. Go and live. Sa pangalan ni Jesucristo. Please, yung mga nasa likod. Yung mga nasa likod po dyan, please take this seriously. Seryoso po itong service po natin. And you must serious to God. Hallelujah. I invite the Spirit of Jesus right now sa pangalan ni Jesus. Anumang espiritu na bumabagabag, anumang espiritu umahadlang, anumang espiritu na nagsasara sa kanyang pagdinig at na nagbibigay ng pagkaantok,
sa gawain ng Panginoon. I rebuke you, come out in the name of Jesus. Inuutosan kita, ikaw na kalaban, ikaw na kaaway ng kataas-taasan Diyos. Wala kang puwang sa aming kapatid na ito sapagkat this is for Jesus. Sineselyo ko ito ng banal na dugo ni Jesucristo mula ulo hanggang talampakan sa pangalan ni Jesus. Come out the spirit of sleepiness. Come out the spirit of slothful. Come out the spirit of contradiction in the words of Christ Jesus. Sa pangalan ni Jesus, pinapalaya kita sa anumang paghahadlang ng kaaway in Jesus' name. Sister Mary Ann, please pray. Pray for her. Come on. Pray. Pray you. Sa pangalan ni Jesus, sa anumang espiritu ng antok, in Jesus' name, inuutosan kita, anumang espiritu na naglalagay ng kawalan ng gana, kawalan ng sigla, sa pagsamba sa Panginoon, pinuutosan kita, lumayas ka sa katawan ng aming kapatid na ito, in Jesus' name. Balutin mo siya ng iyong banal na dugo, Panginoon, mula ulo hanggang talagpakan, at sa muli niyang pagsamba, Panginoon, mapaparangalan ka na ng buong kagalakan sa kanyang buhay, in Jesus' name. Hallelujah. Let the precious blood of Jesus overflow in your body. Sa pangalan ni Jesus, anumang espiritu ng pandaraya sa aming kapatid, inuutosan kita, lumayas ka sa aming kapatid na ito. Lumayas ka, espiritu ng antok, espiritu ng kawalan ng gana, sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, come out! Come out! Lumayas ka sa katawan ng taong ito. Sa pangalan ni Jesus, espiritu ng kagalakan sa pagpupuri sa Panginoon mula ulo hanggang talampakan, pinapalaya ka ng espiritu ng dakilang Diyos na buhay ng ating Panginoong Jesucristo sa anumang hadlang, in Jesus' name. Forward. Dito po kayo. Forward lang po. Lapit po dito. Lapit po. Sa pangalan ni Jesus, pinawawalan po ng kapangyarihan si Satanas sa buhay ng taong ito. Anumang espiritu na dumaraya sa kanya pagsamba, sa kanya pakikinig, espiritu ng antok, espiritu ng kawalan, ng pagdinig sa katotohanan mula sa salita ng Diyos. I rebuke you to come out in this person that choose by God to save, sa pangalan ni Jesus, by the precious blood of Jesus, sa ulo hanggang sa talampakan, pinapalaya kita sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, glory to Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang espiritu ng kawalan, pagkaandok, pagkabalisa, alalahanin, problema, pagbubulo sa isipan, sa pangalan ni Jesus, I rebuke every spirit that is not belong to Jesus. Come out in the name of Jesus. By the precious blood of Jesus, binabalutan kita ng kapangyarihan ng Panginoon Jesucristo, in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, ang mga espiritu ng pandaraya ng kaaway, pandaraya upang hindi marinig ang katotohanan, espiritu ng antok, espiritu ng kamalanggan, espiritu na hindi naglalagay sa katotohanan, sa pangalan ni Jesus, mula ulo hanggang talampakan, pinapalayas ko ang mga espiritu na bumabagabag sa kanyang espiritu na mula kay Jesucristo. Sa pangalan ni Jesus, I cover you with the precious blood of Jesus, in Jesus' name. Every spirit of contradiction, every spirit of oppose, every spirit of laziness, anumang espiritu na inilagay ng kaaway, sa pangalan ni Jesus, by the precious blood of Jesus, there is power in the name of Jesus, there is power in the blood of Jesus that is shredded in the cross of the Calvary. Sa pangalan ni Jesus, pinapalaya kita mula ulo hanggang talampakan, lumayas ka sa katawan ito, sapagkat ito'y pag-aari ni Jesucristo, kapananalan at makapangyarihan sa lahat. Malaya ka na in Jesus' name.
by the precious blood of Jesus, every spirit of distraction, every spirit of contradiction, every spirit of unlearn into the words of God, sa pangalan ni Jesus, come out into the body of this brother. Sa pangalan ni Jesus, sa ulo hanggang sa kalakpakan, buong kalamnan, sa pangalan ni Jesus, sinuhugot ko ano mga espiritu ng pagsisinungaling. In Jesus' name, come out! In Jesus' name, come out! By the blood of Jesus, come out! Cleanses our Lord. Inisin mo ang puso ng tao nito, O God. Kaya mo, Panginoon, napapabilang ito, Panginoon, sa iyong mga hinirang, O God. Sa pangalan ni Jesus, palalayain mo siya, O God. At ano man yung mga kaguluhan sa kanyang pag-iisip, Panginoon, o puso mong ipapasok sa kanyang Panginoon ang espiritu ng katotohanan mula sa kanyang tenga, Panginoon. Mapapakinggan niya ang katotohanan hanggang sa kanyang puso, Lord. Sa pangalan ni Jesus, I rebuke all the sin that coming from His generation, O God. Whatever curse, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, pinalaya. Mga kapatid sa Panginoon, this is a serious case. Kung sa piling mo sa sarili mo, na para bagang bumabangga ka sa bawat aral na ipinapahayag sa atin dito, gusto kitang makausap after this service. Alam niyo, yung katotohanan na magpapalaya sa atin. Huwag niyong ingatan sa puso niyo ang pandaraya, sapagkat ang pandaraya ay doon sa sinungaling. And we are the children for Jesus. At alam niyo, kung meron po kayong nagbabother sa espiritu ninyo, hindi masama na aminin po ito. Kung gusto mong makalaya sa espiritu na yan, willing po kami na ipanalangin kayo. Willing kami na i-counsel po kayo. Kapatid sa Panginoon, walang magaling sa Lord. Walang mahusay sa Panginoon. Kaya lang, marami po talaga dinadaya ng pagpapanggap. Sapagkat yung pagtingin natin sa sarili natin ay higit pa sa pagtingin natin sa Panginoon. Let us be humble to God. Alam niyo, yung mga umaangin, sila yung mga pinapalaya ng Panginoon. Pero yung hindi marunong umamin sa kanilang mga pagkukulang sa harapan ng Panginoon, sila yung kailanman hindi makalaya-laya. Sapagkat ang gusto ng Lord, tayo ay lumagay sa katotohanan at hindi sa kasinungalingan. If you are truly understand the Word of God, kung talagang totoong nakakaunawa kayo ng salita ng Diyos, alam mo kung ano yung bagay na itinutuwid sa iyo ng Panginoon. Because the Word of God can open our heart for the Lord. Kapatid sa Panginoon, bukas po yung aming puso para ipanalangin po kayo. After the service, willing po ako na makipag-usap po sa inyo. Because I want this church to be alive, especially sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ayoko po na may nakikita na bandage of being slow, or being lazy, or being sleepy pagdating po sa pagsamba natin sa Panginoon. Sapagkat po iyon ay nakakalapastangan sa ating Panginoon. And you must know that. Come on, let us respect this church. Let us respect our worship. At sa pamamagitan ng pagpapalaya sa atin ng katotohanan, doon po tayo makapagbibigay talaga sa Panginoon. Kapatid sa Panginoon, kina-challenge ko po kayo. Kung totoo po kayo sa Panginoon, willing po kayo na ma-break ang yung mga bagay na humahadlang po sa inyo sa inyong pagsama sa Panginoon. Bata man maganda, willing po kami na makipag-usap po sa inyo. Uulitin ko po sa inyo, walang Kristiyanong magaling. Walang Kristiyanong mahusay. Walang Kristiyanong malalim na. Alam niyo po ba yung pagiging malalim at pagiging mature sa Panginoon? Yung marunong tumanggap ng bawat pagkakamali. He is a mature Christian. Hindi yan na nagpapanggap naman na magagaling at mahuhusay na. Sapagkat hindi nakakalaya po yung mga gano'n. Baliktad po sa mundo.
Sa mundo, nagpapakita tayo ng husay, nagpapakita tayo ng galing. Pero sa Panginoon, nagpapakita tayo ng pag-amin, pagpapakumbaba, pagpapasakop, at pagtanggap ng katotohanan mula kay Kristo. Tayo po lahat ay samahan ng Panginoon. Hangad ko na pagpalain po ngayon ng Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Tayo po yung manalangin sa Panginoon. Ama namin Diyos, patuloy ko pong hinihiling sa iyo, Panginoon, ang bawat kapatid. Lord, hangad po namin, Panginoon, ang kalayaan ng bawat isa sa amin ugal, kalayaan, Panginoon, sa kasinungalingan, Panginoon, ng kaaway na patuloy na nagtatakip sa aming kaunawaan ugal, upang hindi po namin ma-receive, Panginoon, ang bawat aral mo ugal. Lord, matagal na po kami sa iyo ugal, at handa po kami, Panginoon, na matuto sa lahat ng mga bagay sa pagtuturo mo, Panginoong Yesus. Handa po kami tumanggap ng katotohanan. Bukas po ang aming puso, Panginoon, na tanggapin, Panginoon, kahit na nasasaktan ang aming kalooban, O Lord, willing po kami na matutunan ng mga bagay nito sapagkat alam po namin, O Lord, sa katotohanan doon kami makakalaya. Hangad po po, Panginoon, na ibuhos mo ang Espiritu ng aming Panginoong Jesucristo sa lugar na ito, sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang nang sa ganun palayain kami, Panginoon, sa anumang mga talikalan ng kaaway, O God. Lord, sa mga nakaraan, sa minanang aral, Panginoon, sa mga magulang, O God, Lord, hayaan mo, Panginoon, na palayain mo ang lahat, Panginoon, at mamuhay kami sa Espiritu at katotohanan mula sa iyo, Panginoon Yesus. Panginoon, maraming salamat po, Lord. Pinaseryohan ko po sa iyo ng iyong banal na dugo, Panginoon, ang church na ito, Lord, at about sa aming mga kakapatid sa iyo, Lord. Alam po namin, mayroon kang bahagi sa puso po ng bawat isa, O God, at hindi mawawala po ito, O God, sapagkat kiniklaim namin, Panginoon, ikaw ang aming Ama, O God, kaya ginagalang ka namin. Ikaw ang aming Panginoon, kaya pinagpipitagan ka namin, Panginoon. At sa oras dito, maganap ang kalooban mo sa buhay ng bawat isa. Panginoon, hinihiling ko, pagpalain mo po bawat isa, Lord, according sa mga bagay na pangangailangan nila, O God. At sa iyo magmumula ang lahat ng ito, O God, at magpapatibay sa kanila, Panginoon, sa kanilang pamumuhay at pananampalataya sa Diyos na dakila sa aming Panginoon Jesucristo. Panginoon, hinihiling ko rin po sa iyo sa pangalan mo, Lord. Ingatan mo po ang bawat isa sa aming pag-uwi, O God. Ingatan mo po ang bawat sasakyan po namin, Panginoon, maliit man ang malaki, Panginoon, maluwalhati kami makakarating sa aming pupuntahan at sa aming pag-uwi, O God. Lord, bigkas kami, Panginoon, at masaya na kasama namin ang dakilang presensya mo, Panginoon Jesus. Samahan kami ng libo-libo mga mandirigmang anghel sa langit na magbabantay sa amin at hahawi ng anumang mga banta ng kaaway. Salamat po, Panginoon. Bless everyone, O God. Pagpalain mo po ang sino man marunong magandog sa iyo, O God. Pagpalain mo po silang siksikliklik at umaapaw ng pagpapala. Katulad ng sinabi mo, kung di buksan mo ang durungawan ng langit at ibuhos ang masaganang pagpapala sa amin, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Muli po sa iyo po ibinabalik ang lahat ng kapuri at karangalan sa tanging pangalan mo po lamang in Jesus' name. Amen. Pwede po kong makipag-ugnayan kung gusto